Allergic sila pag nakarinig ng Iglesia ni Cristo. Allergic sila pag nakarinig ng Church of Christ. Basta andito ako sa Victory. Basta ako dito sa Bethany. Basta ako dito ako sa Word for the World. Hope for the world. Basta ako dito sa Bread of Life. Ano yung mga yan? Dito ka sa mga tinawag ni Kristo upang ikaw ay magkaroon ng pangako at buhay. Hindi kung saan-saan. Patawag ka sa pamamagitan ng iyong pagbabalik loob. Patawag ka sa pamamagitan ng iyong pagsisisi ng iyong mga kasalanan. Patawag ka sa pamamagitan ng iyong pagbabautismo upang maipasok ka ng ating Panginoong Kristo, maibilang ka ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga tinawag, sapagkat ang mga tinawag, ay sabi, ay magsisitanggap ng pangako na mana wala ka. Yun ang lagi natin niya aral eh. At yun ang hindi nila naintindihan. Ay, dati iglesia ako ni Cristo, hindi na ako ngayon iglesia ni Cristo. Ha? Ay, sinasabi niya, 1940 siya dati. Ngayon, Churches of Christ. No, iglesia ni Cristo ka pa rin. At nasa tunay kang iglesia ni Cristo. Sapagkat ikaw ang tunay na tinawag ng ating Panginoon sa Cristo. Okay? Merong taga-impatang preacher. Ay, ito, Brad, iglesia ni Cristo dati ito eh. Ano ngayon? Bautismo na yan, Church of Christ na siya. In-English mo lang eh. In-English mo lang eh. Maaaring inalis mo na siya sa grupo Ginoong Felix Manalo, pero hindi mo siya dapat alisin doon sa iglesia ni Cristo. Yun ang tunay na yun ang tunay na mga tinawag eh. Naintindihan niyo ba yun? Minsan yung mga terminology, yung mga naililigaw ng mga pangkaking pang-religiyon. Para ba ang salitang Iglesia ni Cristo ay legitimong para sa kanila lamang, 1914 lamang. At yung Church of Christ ay para lamang sa mga Churches of Christ. Na dinala rito ng Amerikano. Parang hindi ganun eh. Yung salitang Iglesia ni Cristo ay para sa tunay na mga iglesia ni Cristo. Yun po yung nasa Biblia. Yun po yung mga tinawag. At yung mga tinawag, yun yung pong magsisitanggap ng pangako na mana walang hanggan. So, manatili tayo doon. Kung gusto nyo, preparado sa inyo, tawagin kayong Church of Christ, okay lang. Pero huwag niyong sabihin, Church of Christ ako, hindi ako iglesia ni Cristo. Pareho po yun eh. English na Tagalog lang yan eh. Okay. Paano itong mga iglesia ni Cristo? Kami iglesia ni Cristo. Apo. Sabihin, paano sila? Ewan ko po. Problema po nila na yun. Ang inaanap po natin kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan, doon po tayo mananatili. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang tunay na kanyang anong po sabi ng ating Panginoong Kristo, ang tunay na kanyang alagad? Ang sabi po doon sa John chapter 8 verse 31, ang nananatili sa aking salita, tunay na alagad. So ang tunay na basihan ng tunay na iglesia ni Cristo ay yung nananatili sa kanyang salita. Kapag lumihis na sa aral, kahit na dala-dala pa niya yung pangalan ng iglesia ni Cristo, ay hindi siya iglesia ni Cristo. Kahit naging bantog pa siya doon sa pangalan yun, hindi po siya i-honor ng ating Panginoon Kristo. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, makapapasok sa kaharian. Yan sabi po. Kaya iniingatan po natin yung bagay na yun. Ang tunay na mga tinawag, yung tunay na nanatili sa kanyang sa aral ng Panginoon. At yung mga tunay na mga tinawag, yung po ang magsisitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Okay. Tandaan niyo,
Hudyo. Ito ang pinagyabang. Yung kanilang templong pisikal. Nanatili ba ito? Wala eh, no? Wala. Kaya yung may mga magagandang struktura, hindi na dapat pagyabang na mawala. Pero yung ating pong pagiging tinawag ng ating Panginoong Kristo, kung mananatili tayo sa Kanyang salita, tayo po yung mananatili magpakailanman. Okay, so tuloy natin ang pagbasa. Medyo sinitrip natin ito dahil sa tingin ko, kailangan natin bigyan ng emphasis ito na hindi nabibigyan ng emphasis ng iba. Yung mga tinawag lamang po. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako ng manang galang. Kung ikaw'y tinatawag ng Diyos, ngunit hindi ka nagpapatawag sa Diyos, hindi mo matatanggap. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, tumawag ka rin sa Diyos. Ibig sabihin, magbalik loob ka na. Habang may pagkakataon, manampalataya ka. Habang may pagkakataon, magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Habang may pagkakataon, magbalik loob ka sa Diyos. Habang may pagkakataon, nananawagan ng Diyos, magpabautismo ka sa ikababago ng iyong pamumuhay. Ikaw ay tuturing ng Diyos na kasama sa mga tinawag at bibigyan ka ng pangako ng mana. Lumay na wala. Kaya yung mga sinasabi niya nananampalataya na pero hindi pa nagpapabautismo, mag-isip-isip kayo. Hindi pa rin kayo makakasama doon sa kanya ng ating